Hello mga kabayan, ito na naman ang inyong Junjun at meron na naman po tayong bagong video kung saan magre-react tayo. So itong video na po ito medyo medyo ano ba? Sa English alarming. Paano ba sa Tagalog? Basta 'yun. Okay, alarming tong video na to lalong-lalo na sa mga vloggers. Yan, mga vloggers po na ayon dito kay Miss Maharlika na kinukumbinsi ng mga ng mga administrasyon na namumuno ngayon na lumipat sa kanila. Pero kapag lumipat sa kanila, sabi ni Maharlika, nadidelikado ang nadidelikado ang haba ng buhay. Ganun. Kasi sa totoo lang po ang nagiging parang labanan na po ngayon, hindi na yung mainstream media Dati ABS-CBN, GMA7, ano pa ba, TV5, Channel 13. So yung mga mainstream media, sila yung nagbabalita. So sila yung may kapangyarihan, magsabi ng masama, magsabi ng maganda sa isang tao, sa isang politiko, o kahit nasa pangyayari, Pero ngayon po kasi yung mga yung mga social media na So ayon dito sa video, panoorin niyo po, merong mga nagbigay kay Miss Maharlika ng impormasyon na hikayatin yung mga vloggers na hindi sang-ayon sa administrasyon ngayon pero may masamang nakaabang sa kanilang buhay. So yan po, panoorin natin ang video. Again, this is Junjun. Junjun is in. Oops! Kumusta na ang mga palangginging? Breaking news, mga kababayan. Si Konya, si Liz Vergara, si Rebecca Ogata, si Joy, Jolatan, at marami pang iba. Okay. So, syempre, lagi naman may mga tumatawag sa atin. Miss Marga M, good evening sa iyo. So, ngayon, ang plano na ngayon ng mga bangag sa gobyerno ay talagang hindi sila titigil, Cora McCarver. Hindi sila titigil kung paano nila malipol ang lahat. Kung paano nila mabayaran ang mga tao para bumaliktad sa kanila. Pero, kailangan malaman ng taong bayan o yung mga babaliktad, okay? Yung mga kinakausap na ngayon. Actually, kinakausap na ngayon ng mga bangag kasi ang taas ang target ng mga bangag, although last year pa lang sinabi ko na sa inyo natatargetin si Duterte, si Kibuloy, si Maharlika at ang mga vloggers at true enough talagang tinarget tayo, pero ito'y patindi ng patindi. Okay? So binabalaan natin, maaring sa pagsiwalat natin ngayon baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire-diretso na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgurin. This is not like gurgur lang. Literal na gugurgurin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga Duterte. Tandaan ninyo. Okay? Dapat hindi natin to iba-vlog. I was thinking, baka matakot yung mga hitad. Okay? So nakarating sa atin ang information. Ito'y galing sa ating puting ahas na sa gobyerno. Actually, I talked to 3 people today bago ako mag-vlog. Dapat kanina pa ako, kaya lang, ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, Marlika, dapat ilabas mo yan. Kasi, baka mapatay na ito, 1, 2, 2 o 3 vloggers, kasi may kinakausap ngayon. Kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So, ang gagawin, shout out kay Princess Maui, nandiyan ba siya? So, ang gagawin, ang plano nila, kaya mag-isip-isip yung mga vloggers, not only vloggers, yung mga
nagki-criticize ngayon kay Bangag, tapos biglang may lalapit sa inyo na, ano na lang kayo, tatagalin ko lang ito, wag, purihin nyo na si Bangag, ganituhin nyo na, mag-ano na tayo, magbalik loob na kayo kasi ganito, kasi ganyan. Mag-ingat po kayo, mga palangga. Kasi ngayong ito, sabi ko nga, before tayo nag-vlog, ay sinabi sa akin na isa sa plano nila. Yung mga dating Duterte supporters, let's say Duterte o whoever, kung ano mang sinuportahan mo, na ikaw ay nag-criticize sa gobyerno ni Bangag, sila ay ilulure yung mga yon, kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang hiling nila. Then, gugurgurin. 1, 2, 3, 4, 5, I don't know kung ilan ang kaya nilang patayin o kailangan nilang gurgurin. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang doon sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog o whoever. Yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, maninindigan ako. Kasi actually kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga bangag, labanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope not na next week, second week, third week ng Oktubre ay makarinig kayo ng isang vlogger na tagpuang nakalutang sa Ilog Pasig. Yung mga ganon. Kasi yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adictos benedictos. Ayon yan sa ating informante. So, mamili kayo. Manindigan, labanan ang putang inang bangag, ang mga bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera na kunyari bait-baitan, tapos one day, igugurguriog kayo at makikita na lang kayo sa Ilog Pasig. O kung saan mang ilog, o nakita kayo, nakasimento na kayo sa loob ng drum, after 3 years, nawala kayo. Alam mo ngayon, sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang gustong Walang mga matitinong politiko ngayon, mga palangga, ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakakaalarma. Magiging Percy Lapid. Remember Percy Lapid? Si Percy Lapid ginurgor dahil siya ay number 1 kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, nung panahon ni Duterte, buhay na buhay si Percy Lapid. Right after, pag-change ng command, pag-transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo yan. Once a bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. So ayan na nga po mga kabayan, napanood na natin yung video. At ayan po, medyo delicates ang buhay ng mga vlogger. Lalo na kung magpapahikayat sila, babaliktad sila, papanig sila sa kasalukuyang administrasyon. Siyempre, may mga pangako po, matamis ang pangako niya. Number 1 na matamis na pangako, pera. Okay? Tsaka, siyempre, yung pera, pampaganda po ng buhay. Kung hahaba ang inyong buhay. Kasi ganyan ang mga plano ngayon. Ganyan ang, sabi nga ni Miss Maharlika, ganyan ang kalakaran ngayon. So, ayan po. Ang sa akin lang, reaction ko dyan is, ako po, nagbablog din ako, pero naninindigan ako na ito po yung mga reaction lang. So, reaction po sa mga pangyayari. Hindi naman po ako gumagawa-gawa ng kwento. So, siyempre, may pinapanood tayong video at nagre-react tayo doon. Hindi naman yan kagaya ng iba, lalo na yung mga mainstream media na alam nating bias. Bakit na hindi kaya sila yung paiksiin ng buhay? Yung mga bias na mainstream media. Kung ano-ano lang yung mga binabalita. Kaya po ngayon,
ang nangyayari is yung mga social media, no, ang mas pinaniniwalaan ng maraming tao kasi totoo eh. Kung ano yung dapat na ipakita, nakikita naman talaga eh. Meron din naman talagang gumagawa ng fake news, pero madali kasing makita na ngayon yun eh. Kaysa katotohanan, di ba po? So ayan po, ako, ang reaksyon ko lang manindigan kung anong dapat panindigan. Okay? Wag basta-bastang maging balimbing. Kung hindi, nako, delikado ang inyong buhay. Ito po si inyong Junjun. Salamat. Junjun is out.